Hallelujah. Kung malalaman lang natin ang katagumpayan na binigay ng ating Panginoon. Kapatid, hindi ka mag-aamen ng ordinary lamang. Mag-amen ka ng nagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Napakabuti mo aming Diyos, Lord God. Oh, Jesus. Alam mo ba ang Panginoon, hindi anghel ang kanyang pinadala. Amen. Hindi ginto. Hindi kung ano-anong kayamanan, kung hindi ang kanyang anak. Amen. Amen. Hindi po ba tayo natutuwa doon? Hallelujah. Na ang binigay ng Panginoong Diyos ay ang kanyang bugtong na anak. Hallelujah. Sino po makakapagsalita ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting. Amen! Hallelujah! Excited po ba tayo sa salita ng Diyos? Hallelujah! Sabi nga ng Panginoon, Jesus is alive! Amen! Hallelujah! Sabi po, ang pamagat ng ating pag-aaralan is Jesus disarms Satan! Sabay-sabay po tayo. Jesus disarms Satan. So, paano po ba natin ma-disarm si Satan? Marami sa atin takot na takot kay Satan. Ayan. Lalo sa gabi. Pag matutulog na. Lalo na pag nanood ng horror movies. Amen? So, marami sa atin ninanakawan ng kaaway. Marami sa atin binibigyan ng maraming sakit ng kaaway. Amen? So, ano pong dapat natin gawin? Dapat po ba tayong matakot sa kaaway? No. No, amen. Kasi ang Panginoon, dinisarm niya, dinifeat niya, dinistroy na niya si Satan. Amen. Alam niyo po yung isang kwento, may isa pong pastor, no? Inimbita siya na magturo sa isang missionary sa Africa. No? Nung papunta po siya dun sa may forest, dadaanan siya ng forest, may nakita po siyang pagkalaki-laking ahas. Alam niyo na po yung kwento na yon? So dadaan siya doon, hindi siya makakadaan doon hanggat hindi niya maano yun. Eh nakagano po, nakapulupot po yung ahas. Parang natutulog. So ngayon sabi niya, naku, paano ko makakadaan doon? Eh nung time na yon, paano kaya? Eh wala pong cellphone para matawagan na. Hindi ako makakarating. Iba na lang ang preacher. Hindi po siya makakatawag kasi nung panahon na yun wala pa, hindi pa uso ang cellphone. So anong gagawin niya? Sabi niya, magpe-pray na lang kaya ako. Takot na takot po siyang tumuloy. No? Pero dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon, nagtanong sa Lord, tutuloy po ba ako? Sabi ng Panginoon, tumuloy ka. No? Tumuloy po siya. Pag tuloy niyang ganyan, dahan-dahan po siya doon sa ahas. No? Pagdaan niya pong ganyan, dahan-dahan talaga siya nandiyan na, pagkalaki-laking ahas. Alam niyo kapatid, pagdaan niya, pagtingin niya, tinignan niya po, patay. Patay na pala yung ahas. No, yung ulo, nakapulupot ng ganyan, hindi niya nakita. No? Patay na pala yung ahas. Amen? Eh kung hindi siya nagtuloy, wala. Amen? Glory to God that siya'y nakinig sa ng Panginoon. Ganon din tayo kapatid. Amen? Yes. Si Satan, na-disarma na, na-defeated na, natalo na, 2,000 years ago. Amen? Amen. So anong ginagawa mo kapatid? Bakit kung makapagpuri ka, akala mo Biyernes Santo ka? Amen? So alam mo ba kapatid, may isang joke. Sabi niya, paano mo ba dinidisarma si Satan? So kumuha po, ito daw kunwari si Satan. Kumuha po ng drawing. Kuya, pibigay mo yung Angry Bird sa akin. Yung drawing. Yung drawing na Angry Bird. Yan. Kunwari po, ito po si Satan. Kumuha po ng gunting. Amen. Sino daw po ito? Yan. Si Satan. Dinisarma, di ba? Satan has been disarmed. Kinuha po yung arm. Pinutol sa gunting. Tapos Satan is defeated, di ba? Pinutol po yung paa. Defeated. Amen? Naunamaan niyo po ba? Ganyan po i-defeat si Satan. Wala na siyang arm, wala na siyang paa. Pero ang katuhanan kapatid, he is disarmed. Wala na siyang armas. So pag-aralan natin, ano po ba yung armas
ni Satanas. Paano mo tatanggalan ng armas si Satanas? Si Satanas po, di ba? Ano bang napipicture mo sa kanya? Marami sa atin takot sa kanya, amen? Kasi po si Satan, siya po ay invisible, hindi siya nakikita, may kapangyarihan siya, amen? So akala natin, mas makapangyarihan siya sa atin. Meron siyang kapangyarihan, pero sorry to say, na disarma na siya. Disarm, nawala na po yung armas niya. Amen? Nanuhaan niyo po ba yan? Kung siya'y magnanakaw, wala na siyang baril. Amen? So pag-aralan natin, ano po ba yung armas ni Satanas? So meron po akong kwento, yung party. Alam niyo po yung party? Meron po isang nagkandak ng party. Grabe talaga. Talagang baha ang mga handa. As in talagang 3 araw na naghanda talaga. Magmula po Biyernes ng gabi. No? Nagpatawag siya magmula sa iba-ibang corners ng mundo. Pinatawag niya lahat ng kanyang mga alipores. Halika kayo, mag-party tayo. Alam niyo ba na itong tao na to, kahit tagal ko siyang inantay na mamatay. No? Nagtagumpay din ako. Akala ko, hindi ko siya mapapatay. No? Imagine mo, inutusan ko lang yung isang yung si Herod, inutusan kong ipapatay siya, hindi siya mamatay. No? Imagine mo, inutusan ko yung mga Sanhedrin na yan, na imak nila, pagpalu-paluin, no? Hindi po siya walang nangyari. Pagkatapos pala, ipapako sa krus at siya pala yung mamamatay. So tuwang-tuwa po, tuwang-tuwa ang mga, tas na lalong nag-party, sige party. Nung Sabado na po ng gabi, na akala mo kukunti na lang tao, lalo pong dumami ang mga tao. Lalo dumami ang mga party goers. At ng Sunday na, no? Sunday! Meron pong kumatok. Sino yan? Sabi po ng mensahero. Ang sabi po nung nagsalita, si Jesus! Nagulat po yung mensahero. Di mo ba pinag-uusapan pa lang nila? Kitang-kita nila, nakita nila nakapako sa krus si Jesus. Bakit ngayon biglang buhay? Tapos nagpunta po yung mensahero, sabi niya dun sa trono ni Satanas, Sir, I believe na buhay si Jesus. Sabi niya ganyan. Ha? Bigla pong napahinto ang sayawan, ang party, bigla pong napahinto. Amen? Amen. Sabi po ni Satanas, Satan! Ako'y bumalik! Sabi niya ganyan. Alam mo ba na hindi ko voluntaryo kong ibinigay ang buhay ko? No? Bumalik ako. Hindi para dahil may plano, may sikreto akong plano. No? So tapos sabi po niya, nasaan na? Ibigay mo na sa akin ang susi. Ano nga po yung susi? Ano po yung susing kinuha ni Jesus kay Satanas? Revelation 1:18, susi ng Susi ng kamatayan. Amen. Susi ng kamatayan at saka ng impyerno. Impyerno. Amen. Dalawang susi ang kinuha ng Diyos kay Satanas. Amen. So ibig sabihin kapatid, no? Si Jesus, no, voluntary niya, sabi niya hindi ako kung tutuusin, no, kaya-kaya po ni Jesus na, di ba nung siya pinaparusahan, tapos tinatanong siya, ini-interrogante siya, sabi niya ganyan, magsalita ka, pwede kitang pakawalan, sabi po nung nagtatanong sa kanya, sabi po nung ni Jesus, hindi. Ang magagawa mo lamang kung ano yung inuutos sa'yo ng Panginoon, hindi ako under ng authority ng sabi ng Panginoon, no? Tapos sabi ni Jesus, sa tingin mo ba, hindi ko kayang tumawag ng 1,000 anghel, no? 12 legions of angels. Ilan daw po ang 1 legions of angels? 1 legions of angels is 6,000, amen? So sa 12 legions, ilan? 72,000. Sa tingin mo, hindi ko kayang tumawag ng 72,000 angels para tulungan ako? Hindi! Sabi mo ni Jesus, voluntaryo ako na nagpapako sa krus dahil sa mga tao. Amen? Amen. Nagvoluntaryo po ang Panginoon. Amen? Napakaganda.
So kinuha niya po, ibig sabihin tinanggal niya yung pinagmamalaki ni Satanas. Kasi ang yabang po ni Satanas sa atin. Amen? Lagi siyang nagmamayabang, meron siyang armas. Hawak niya po yung kamatayan, hawak niya yung impyerno, susi ng impyerno. Amen? Anong relasyon nun? Kasi pag si Satanas po ang may hawak ng kamatayan at hawak ng impyerno, siya ang may kontrol. Amen? Kaya kanyang kontrolin. Kung hindi ka pa believer, kaya kanyang bigyan ng aksidente anytime. Amen? Hallelujah. Pero, lahat ng bagay pagkatapos pong naipako sa krus si Jesus, lahat ay nagbago na. Amen? So, ano pong ginawa ni Jesus? Siya yung party crasher, siya yung nag-crash sa party, at siya rin ay nagdaos ng kanyang party. Amen? Ipinahiya niya po ang Satanas. Mamaya, isa-isa nating pag-aaralan, ano yung ginawa ng Diyos? Ano yung matinding ginawa ng Diyos kay Satanas? Amen? So, meron pong isang kwento. Sabi po ng kwento, meron pong naglalakad sa sementeryo. So, siyempre, may bagong hukay. Akala niya, lupa pa yun. Nalaglag po siya. Nung nalaglag siya, hindi siya makawala doon. Nung hanggang sa kaway-kaway siya ng kaway, hindi talaga siya nakatakas. So, hinayaan niya, sige, bukas na lang ako, sabi niya. Hanggang bago magmadaling araw, meron ding isang nalaglag. Ganon din, nagkaano rin, lumalabas. Hindi rin siya makalabas. So, sabi po nung nauna, di ba may nauna, hindi niya alam na may hindi ka na makakalabas dyan. Sabi niya. Pero alam mo kapatid, ang nakakatuwa, nakalabas. Amen? Nakalabas siya. Ganon din ang ating Panginoon. Amen? Ang akala po ni Satan, no? Final na, napatay na si Jesus. Wala na. Amen? Nagdiwa nga sila, nagparty sila. Amen? Pero ang hindi niya alam, yung kanyang ginawa ng kalokohan, yung mismong taktika niya ang ginamit sa kanya. Amen? Alam niyo po ang istorya ni David and Goliath. Sino nakakaalam ng istorya ng David and Goliath? Mga baby natin. Alam mo ba yung istorya ng David and Goliath? Di mo ba si David, bata pa siya, di ba? Tapos, nakita niya si Goliath. Si Goliath ang yabang-yabang. Gusto niyang, sabi ni Goliath, sinong gusto lumaban sa akin? Pag kayo natalo, alipin namin kayo, sabi po ni Goliath. So, ang ginawa ngayon ni David, anong ginawa ni David? Kumuha ng bato, 5 bato. Anong ginawa niya? Paano po natalo si Goliath? Paano siya natalo? Binato. Pero alam mo ba kapatid, na si Goliath, no? Diba, ang yabang-yabang niya. Kapatid, sa salita pa lamang, natalo na po si David. Amen? Sa salita pa lamang, dahil sinabi po ni David, sa pangalan ng Diyos, no? Dumarating ako sa iyo sa pangalan ng Diyos, no? Kinukutsa mo ang pangalan ng Diyos, pero lalabanan kita sa pangalan ng Diyos. Yung pa lamang sinabi ni David, talo na. No? Kasi sino pong pinagmamalaki ni David? Yung hukbo, yung kakampi niya. Amen? So yun, pagkuha niya ng tirador, anong nangyari kay Goliath? Tumba. Anong nangyari? Anong sumunod? Yung weapon, yung sandata po ni David, ang siyang, no? Yung pinagmamalaki na sandata ni Goliath, siya pong pinamputol ni David sa ulo ni Goliath. Amen? Alam nyo ba, yan din ang ginawa ng Diyos kay Satanas. Amen. So, pag-aralan natin kung ano yung ginawa ng Diyos kay Satanas. Hallelujah. Mamaya, sino po dito ang nagmamalaki na pag namatay ka, saan ka pupunta? Saan kayo pupunta pag namatay na? Sa langit! Amen? Alam mo ba, sa lahat ng relihiyon, Kristiyano lang ang mayabang. Kristiyano lang ang pag tinanong mo, saan ka pupunta? Langit. Anong pwedeng mag-question dyan? Kasi totoo. Amen? Sabi mo, mayabang ka? Sa Panginoon. Amen? Tanungin mo ang mga Muslim. Anong sasabihin ng mga Muslim? Diba? Pag anong-ganong pa. O kaya yung iba, hindi ko alam. Hindi ako sure. O mga ganon, di ba? Pero Kristiyano lang. Pag tinanong mo, saan ka pupunta? Langit. Amen? Langit.
Sabi po, ang Resurrection Sunday o ang pagkabuhay na muli, no? Ang araw ng Resurrection Sunday o ang araw na siniselebra ang pagkabuhay mo na muli ng Panginoon para pong Super Bowl. Yan, parang Super Bowl. Kung saan nandyan yung mga sports, yung mga nagdidigmaan. Amen. So ang mundo po natin, amen, dalawang labanan yan, dalawang conflict. Amen? So magmula pa lang ang sinilang pa lang ang mundo, no? Mula pa, meron na pong nag-aaway. Amen? Sinatawag natin na si Satan at ang Diyos nag-aaway. So sabi nga, pag sinabi daw ang victory, ano daw pong naaalala natin? Pag victory, katagumpayan, anong unang maaalala natin? Sports, di ba? Yung mga nananalo sa Manny Pacquiao na yan, no? Yan po ang mga, pag naisip mo ang victory, katagumpayan. Amen? So sabi nga po dito, kagaya po ng Easter, yan daw po ang Super Bowl ng lahat ng Sundays. Kasi po si Jesus, napanalunan niya, marami po siyang napagtagumpayan. At nung napagtagumpayan niya, inialay niya yun sa atin. Amen? So yan po, magkaaway po, no? So ito po ang picture ni Satanas, no? Yan po ang picture ng tao ay Satanas, may sungay. Pero sa totoo, wala naman po, minsan wala rin naman sungay si Satanas. Amen? So, there is an open conflict. Maalala nyo po, no, pag pinag-aralan mo yung Old Testament, no, hindi mo makikita doon na merong konfrontasyon ang Satanas at ang tao. Wala. Makikita mo lang na kay Adan at Eva, na ang ginamit po na symbolism ay ang ahas. Amen? So dito sa si Adan at Eva nagkasala. So ano pong nangyari? May inintroduce po si Satan. Di ba? Sabi ni Satan, hindi ka naman, huwag ka maniwala sa Diyos, no? Hindi ka naman mamamatay, ganyan. Malalaman mo pa nga ganyan. So naniwala po si Adan at Eva, so na-introduce po yung kasalanan. So nung na-introduce po yung kasalanan, eto na, hinawakan na po ni Satanas yung susi. Siya po yung may dominion na, siya na yung may kapangyarihan sa mundo. Hawak niya yung susi ng kamatayan, hawak niya yung susi ng impyerno. So anytime na gusto niyang i-manipulate sa tao, kaya niya. Kaya magbigay ng aksidente, kaya niya. No? So ano ang nangyari sa ating Panginoon? Before, bago pa ginawa ang mundo, bago pa ang pundasyon, nandyan na ang plano ng Diyos. Amen? So, hindi po nauna yung pagkakasala. Nauna po, bago pa yan, hindi po plan B, yung cross ng Panginoon. Amen? Amen. Noon pa yan, may plano ng Diyos. So, kung pag-aaralan mo yung conflict na yan, sa buong Old Testament, wala pong direct konfrontasyon ang tao at ang Satanas. Wala. Pero sa New Testament, magsisimula pa lang ang ministry ng ating Panginoong Jesus. No? Si Jesus, kilala niyo si Jesus. Nung mag-i-start na po siya sa kanya, ano pong unang ginawa sa kanya ni Satanas? Tinukso. Amen? Tinukso siya ni Satan. Sabi niya, kung talagang ganyan, kung talagang anak ka ng Diyos, ganyan, di ba ma? Ano sabi ng Panginoon? Nasusulat! Amen? Magmula noon, kapatid, magmula pa nung baby, si Jesus, balak na siyang patayin ni Satanas. Amen? Through Herod. Kay Herod, pinapatay lahat ng 2 years old, di ba? Pero si Jesus nakaligtas. Amen? Pagkatapos, hanggang sa nakarating niya sa ginamit niya si Judas. Amen? Alam niyo si Judas, kung pag-aaralan mo, nung ginamit, hindi basta-basta ginagamit ni Satan ng tao Amen? Meron po yung open na problema. May bukas na pinto. Kasi po si Judas, siya ang tagahawak ng pera. Amen? Mapagkakatiwalaan sa kanya kasi binigay sa kanya. Ang problema, araw-araw hawak ang pera. Araw-araw nagnanakaw siya. So may hawak ang devil sa kanya. So nung pinasukan siya ni devil, no, walang kahirap-hirap. Amen? Kasi meron siyang bukas na pinto. Amen? Kagaya sa ating kapatid, paano po magbigay ng bukas na pinto sa kaaway? Kagaya po kung meron kang galit sa kapwa mo. Amen? Sino dito ang natutulog na may galit sa kapwa mo? Mahirap po yun, kapatid, kasi parang binibigyan mo ng bukas na bintana, bukas na pinto ang kaaway
na makagawa sa buhay mo. Amen? So huwag po tayo magkaroon ng, huwag natin bigyan ng advantage si Satan sa buhay natin. Amen? Kagaya po yan, may mamamatay. Nag-aaway, no? Itong Anghel at itong si Satanas, yung kampon ni Satanas. Kanino ba ito mapupunta? Amen? So, ganun po ba tayo? Pag tayo, di po ba, sino dito ang takot mamatay? Amen. Tapatan tayo. Sinong takot mamatay? Amen. O, diba? Sinong matapang mamatay? Handa na ba po ba tayong mamatay? Amen. So, pagkaaralan natin yan. Sino kayang mananalo? Si Anghel kaya o si demonyo? Pag tayo mamamatay na. Amen. Kapatid, ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, huwag tayong magkaroon ng takot kay Satanas. Amen. Zero fear kay Satan. Zero fear sa kamatayan. Amen. Dahil, kapatid, kung malalaman mo ang ginawa ng ating Panginoon. Amen. Sino po makakapagsabi ng purpose o ng meaning ng cross? Bakit po kaya may cross? Kuya B, bakit mo nilalagay ang cross dito? Para saan yan? Display po ba yan? Paalala natin yung paghihirap ni God. Ano ba? Bakit kailangan maghirap? Ano ang meaning? Ano ang purpose? Ano ang essence ng cross na yan? Bakit nandyan? Sign ng pagtubos ng Diyos sa ating mga kasalanan. Amen, amen. Ano pa? Ano pa? Kung tinubos tayo, ano? Kasama natin si Amen. Kasama natin si Kristo. Ano pa? Ano pa yung meaning? Anong naaalala mo pag nakikita mo ang cross ni Jesus? Suffering of Jesus Christ. Sige pa. Anong naaalala mo? Yung mga paghihirap ng Yung mga paghihirap niya, ano pa? Di mo ba, sino nakapanood ng Passion of Christ? Panoorin niyo kapatid, napakaganda. Amen? Yan ay pinaghirapan ng ating mga kapatid. Grabe ang pelikulang yan. Pag napanood mo, sabi nga ni Kuya P sa kanyang turo, 1/4 or katiting pa lang yan ng paghihirap. Pag napanood mo yan, kung gaano yung mga, grabe yung dugo. Ha? Kung titignan mo, kung pinag-aralan po sa Oxford, gaano daw litro ng tubig ng dugo ang nawala kay Jesus. Ha? 650 galon. Liter ata o galon. Mamaya titignan ko ulit. Pero ganun kadami ang dugong dumana. Amen? At maaalala mo kung ilan yung mga palo sa kanya. Amen? Yung mga pangalipusta, yung kanyang corona. Amen? At marami pa. Marami kang maaalaala. Amen? Yung physical na suffering. Ano pa? Ano pang suffering? Amen? Sabi nga, paano kaya kung walang resurrection? Kung walang muling pagkabuhay. Di ba ba ang pagkakaiba natin sa ibang relihiyon, kapatid, yan po. Amen? Ang pinaglilingkuran natin ay buhay na Diyos. Amen? Ang Diyos lang natin sa buong mundo ang may muling nabuhay. Amen? Si Muhammad ba nabuhay? Si Buddha? Si Krishna? Wala. Amen? Si Jesus lang po. Kaya kapatid, huwag kang mabuhay na para kang talunan. Amen? Dahil ang pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay. Amen? Kaya ang mukha natin dapat buhay. Hindi Biyernes Santo. Amen? Kaya nga kapatid, ito minsan nagiging simbolo na lang di ba? Alam mo kapatid, pag yan, ang litrato daw, dapat huwag mong lalagyan ng, bibili ka ng gold, yung cross, palalagyan mo pa ng, yung tao ba? Kasi pag yung tao daw po, para mong minimemorialize na si Jesus nakapako pa din. Amen? Ano po ba yung final state ni Jesus ngayon? Ha? Nabuhay na! Amen? Asa na? Nabuhay kaya wala siya dito. Amen? Yung krus na lang natira, yan po ay reminder. Amen? So, huwag kayo kapatid maglalagay ng tao kung hanggat maaari. Amen? So, no other religion, wala pong religion na may nabuhay na muli. Amen? Sabi nga po, ano ngayon kung nabuhay na muli? Bakit si Lazarus nabuhay naman? Marami namang mga pinagaling si Jesus na nabuhay din. Amen? So, anong pagkakaiba ni Jesus sa kanila? So, nabuhay po muli. Yung iba, sina Lazarus, tapos namatay. Amen? Amen. Pero si Jesus, nabuhay,
Glorified na siya, nasa langit na. Amen? Amen. So, yun po ang kagandahan natin. Kahit apihin man tayo, ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah. Amen. So, sabi po dito, why is Jesus' life remembered by a cross? Bakit nga daw naaalala natin lahat? Halos ang buhay ni Jesus ay yung cross lang naaalala natin. No? At saka bakit puro trial and execution ang puro pinag-uusapan? Ano po ba yung nakamtan ng kamatayan ni Jesus? Ano po ba yung naganap sa namatay siya? Okay, so what? Nabuhay siya, so what? Anong mayroon? Amen? So, sabi po dito sa 1 Corinthians 1:23, datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hentil ay kamangmangan. Amen? Pero sa atin, yan ay power, no? Sa atin na naniniwala sa ating Panginoon, ito po'y kapangyarihan. Pero sa mga Muslim, sa mga iba, akala nila tayo ay ano? Mangmang. No? Tayo yung nai-stumbling block sila sa atin. Pero kung tutusin mo, no? Kung titingnan mo, pagkalayo-layo ng Almaray, no? Pupunta sila dito, no? Pagkalayo-layo. Biyahe. Amen? Bakit sila nagsasayang ng oras? Dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Si Ate Remia, bakit nagluluto ng pagkadami-dami ng pagkain? Amen? Dahil sa ating Panginoon. Akala ng iba, amen. Akala ng iba, ito'y foolishness, ito'y kamangmangan, pero hindi, ito po ay kapangyarihan ng ating Diyos. Hallelujah. So, ano po yung meaning? So, huwag po nating i-reduce yung meaning ng cross sa simbolo. Naging simbolo na lang siya, naging reminder na lang siya. Ano po ba yung kahulugan? Ano po ba talaga yung nagpaligtas sa atin? Bakit tayo naligtas? Amen. So, tanong ko po sa inyo, bakit po naging sanhi ng kaligtasan ng cross? Amen. Bakit po? Dahil sa pag-sacrifice ni God. ano yun? Ano yung sacrifice niya? Mga kasalanan. Amen. So, amen. Glory to God. So, wag pong maging accessory. Amen. So, di ba, ang gino-glorify po ng iba, yung tinataas nila, yung paghihirap ng ating Panginoon. Kung mapapanood mo yung movie ng Passion of Christ, no, masasyak ka sa grabe talaga yung palo, yung ginawa. Kung sa ordinaryong tao yun, hindi mo magagawa. Amen? Sa ordinaryong tao yun, baka nandun ka pa lang sa patay ka na. No? Kasi si Jesus talagang nirefuse niya. No? Tinanggihan niya na mamatay sa krus. No? Hindi siya namatay, tinanggihan niya. So, doon kapatid, kasi nung pagkababa niya, no, that's the time na talagang so minsan nami-miss natin yung tunay na kahulugan ng spiritual na kahulugan ng paano po ba binayaran ang ating kasalanan. Amen? So sabi po nila, si Jesus ba, no, naligtas ba tayo dahil sa pinagpapalo si Jesus? Ha? Yun po ba? Dahil pinagpapalo ng mga Hudyo, ng mga Romans, ni-reject siya, no? Pagtingin ba ng Panginoong Jesus, ito na ang kabayaran ng kasalanan. Amen? So bakit mo ba ganyan? Bakit kailangan bayaran ng kasalanan? Alam niyo po ba si Satanas, yung kanyang mga alipores, pumupunta kay Jesus. Alam niyo, nung unang-una pa, amen, sa langit, nagkaroon po ng rebellion. Alam niyo po yun, amen? Sa kayabangan, sa pride. Dahil sa pride ni Satanas, pinalaya sila sa langit. Saan sila pinalaya? Sa third heaven. Hanggang sa nandun na lang sila sa second heaven. Nag-uusap sila ng Panginoon, nasa third heaven ng Panginoon, nasa trono, nandito siya sa second heaven. Amen? So itong si Satanas, sabi niya sa Panginoon, Lord, hindi na fair! No? Kasi, alam niyo ba si Satanas, no, wala na silang pag-asa. Hindi na sila ililigtas na. Wala na, hindi na sila. Sabi nga, ang tanong, di ba? Si Jesus, napagtagumpayan na niya si Satanas. Amen? Natalo na niya si Satanas, na-disarma na niya, na-destroy na niya si Satanas. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon? Ha? Buhay pa rin si Satanas. Marami pa rin aksidente, marami pa rin terrorist. Bakit? Laganap pa rin ang kasamaan. Ha? Bakit po?
Kasi itong binibigyan ba ng pagkakataon ng Diyos na baka sakaling mong maligtas si Satanas at ang kanyang anghel? May pag-asa ba sila? Sino po magsasabi? Wala! Amen? Very good, kuya. Wala nang pag-asa. Nakasentensya na sila. In the proper time, in the future, no, meron na silang inihanda para kay Satanas. Pero as of now, no, nasa bail pa siya. Naka-bail siya, kapatid. Amen? Ginagamit po si Satanas para yung purpose ng Panginoon. Kasi alam mo si Lord, iba kasi si Lord eh. No? Pag nalaman mo si Lord, pag pinili mo siya na magpuri, magsamba, na hindi ka naman niya pinipilit kapag magsamba ka. Eh Lord, ang layo ng bahay mo. May sakit ako. Ha? Hindi ka pinipilit. Iba ang ibig sabihin nun kay Lord. Amen? In spite na mga panggugulo sa'yo ni Satanas, pinipili mo pa rin na, Lord, magsasamba ako sa'yo. Alam mo, para mong kinikiliti si Lord. Ibang-iba. Ayaw ni Lord yung namimili. Gusto niya voluntaryo. Amen? Yan ang gusto niya. Kaya kapatid, once na pinili mo by choice, ha? Ibang-iba, ibang pakiramdam niya. Kaya hinahayaan niya lang yan si Satanas. Si Satanas, ginagamit niya ni Lord, si Satanas, para yung purpose talaga ng Panginoon. Amen? Para yung purpose niya na, ito talaga ba, ako bang pinili nito? Diba kasi si Satanas laging nag-aakusa eh. Alam mo pa yan si Job. Kaya naman yan nagpupuri sa'yo kasi pinayaman mo. Ha? Kasi ang dami mong binigay na anak. Subukan mong tanggalin yan. Iiwanan ka na. No, kaya ginagamit niya yan si Satanas. Sige lang, sige nga. Try mo kung iiwan na si Job. Anong ginawa ni Job? Ha? Pinatay ang kanyang mga anak. Pinatay lahat, halos. Wala nang natira sa kanyang ari-arian. Nagkasakit. Ha? Yung mga asawa niya, sumpahin mo na ang Diyos mo. Sabi pa, di ba? Sabi pa nung best friend niya, baka may kasalanan ka. Sabi po ni Job, anong sabi ni Job? Ha? Though the heaven will slay me. Sabi niya, kapatid, hindi, ang trust ko sa Panginoon mananatili. Kahit paluin ako ng langit, ibig sabihin kahit ang langit, kahit ang Diyos, ang pumalo man sa Kanya, hindi magbabago yung pagtitiwala niya sa Diyos. Kaya ano sabi ni Job? My Redeemer lives! Amen? My Redeemer lives! Buhay ang aking Diyos. Amen? Kung ano yung sinasabi mo, yun ang nangyayari. Kaya ang nangyayari kay Job, si Job isa po sa pinakaunang Bible millionaires. Amen? Kaya kapatid, gusto mo maging milyonaryo? Sambahin mo ang Diyos. Amen. Ang buhay na Diyos. Amen? Amen. So, balik po tayo. Yung po bang pain of death, no? Yan po ba ang nakapagbayad sa ating, yung sakit na dinanas na physical na paghihirap ng Diyos, yan po ba ang nakadaling kabayaran para tayo maligtas? Yan po ba yung physical na paghihirap? No. Ano po? Kung hindi physical, ano po? Yung dugo. Yung dugo. O sige, bakit po ang dugo? Kasi po kapatid, kung physical lang ang pag-uusapan natin, yung di mo ba, kung pag-aaralan mo yung mga disipulo, lahat sila halos parang in-execute. Amen? Marami pong mga tao ang in-execute, marami pong pinako sa krus, maraming namatay. No? Bakit? Kasi pinako sila, ayaw nilang i-deny na si Jesus ay tunay na Diyos. I-deny mo ang Diyos, hindi ka papatayin. Hindi ko i-deny. So pinagpapatay sila. Lahat ng disipulo. Amen? Amen. Si James, lahat halos. Pag pinag-aralan mo kung paano sila namatay. So ibig sabihin, itong mga disipulo na to, masigit pa ba sila kay Jesus? No, amen. Di ba? Dahil ang Panginoon, no? Hindi po physical. Hindi lang physical na suffering. Hindi lang ni-reject siya. Yun ang nakapagpaligtas sa atin. Hindi, kapatid. Dahil kung pag-aaralan mo ang malalim na essence ng cross, hindi lang yan paghihirap, kapatid. Ito po ang pinakamatinding paghihirap na ginawa ni Jesus. Nung nandun po siya sa Garden of Gethsemane, anong nangyari doon?
Di po ba siya'y nananalangin? Di po ba naramdaman nyo dito na tumulo yung kanyang dugo? Amen. Tinatawag na hematidrosis. Grabe po yung pagpananalangin niya. Talagang tumulo po yung dugo. Ibig sabihin kapatid, pag grabe daw po yung pag-pray mo, nangyayari po talaga yan. Yung mga capillaries, no? Fragile po kasi yan. Pwede po yan silang pumutok. No? Tumugo talaga. Bakit po? Kasi matindi po ang hirap nakakaharapin niya. Ano daw po yung hirap na yon? Yung po ba yung physical na tinatawag? Yung mga pagpapalo? Pagpapako sa kanya? Yung po ba yung ayaw tanggihan ni Jesus? Yung po, Lord, pwede ba yung cup na to, no? Ng suffering na to, huwag ko nang maranasan. Di po ba? Sabi ng Panginoon. No? So, anong sabi niya? Not my will, di ba? Lord, pwede mo ba akong iligtas? Let this cup pass from me. Pero anong sabi niya? Not my will, di ba? Hindi ang kalooban ko masunod ang kalooban mo. Ano po yung cup na tinutukoy dito? Cup po ba ng physical suffering? Hindi. Alam mo kapatid, kung pag-aaralan mo, ang Panginoon, meron na siyang anak, di ba? Kahit wala tayo, walang sasamba sa atin, masaya na siya. May kalwalhatian na siya alone. Hindi niya tayo kailangan. Amen? Amen. Totoo po ba yun? Pero, ibinigay niya ang kanyang anak, ang bugtong na anak, para sa atin. Amen? Amen? Alam mo ba, si Satanas nga, wala na rin siyang pag-asa, di ba? Wala siyang pag-asa na maligtas. So ngayon, ang ginagawa ng ating Panginoon, no? Inaakusahan siya ng Panginoon, Lord, no? Bakit sila? Kung talagang God of Justice ka, oh Lord, di ba? God of Justice ang Panginoon, di ba? Diyos ng katarungan. Alam mo ba, ang Diyos, hindi siya pwedeng tumingin sa kasalanan. Pinaka-kamuhi-muhi ng Diyos ang kasalanan. Eh kung magkaganon, sino po ang makakapasa? Sino po ang walang kasalanan? Romans 3:23 ba yan? No one is righteous. Amen? Ha? Romans 3:10. No one is righteous. 3:20. Romans 3:10. Romans 3:10. 3:23-24, di ba? Or no one is righteous. Wala kahit isa ang matuwid. So kung magkaganon kapatid, sino po ang makakarating sa langit? No, sa basihan po ni Satanas. Sa batas, amen, sa law of God. Kasi God of justice ang Diyos. Walang makakapasa, amen. Kaya po niya pinadala ang kanyang anak. Amen. Pinadala niya si Jesus. Bakit po? Kasi ano yung bala ni Satanas sa atin? Kasalanan, di ba? Sabi po sa Romans 6:23. Ano? Sige, sabay-sabay. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Sa Tagalog. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ang kabayaran. Ano daw? Ano daw ang kabayaran? Ng kasalanan ay kamatayan. Ano ang pinagmamalaki ni Satanas? Kasalanan, di ba? Yung weapon po ni Satanas is akusasyon. Yan ang weapon niya. No? Yan po ang dinisarma ng Panginoon, yung weapon ng, yung mismong weapon ni Satanas, yung kasalanan daw. Mismong ginamit ng Panginoon yung kasalanan para matalo si Satanas. Walang kaalam-alam si Satanas. No? Kasi si Satanas, nung time na, di ba, pinush niya yung mga Sa totoo lang, ang tanong, nasurpresa ba si Satanas nung namuling nabuhay si Jesus? Nasurpresa po ba siya? Alam po ba niya na ito yung anak ng Diyos? Alam niya, di ba? Kasi nga sa temptation, di ba? Huwag mo nang ituloy yan. Tapos si Judas, di ba? Tinulak niya pa si Peter. Nagsasalata si Jesus, 3 araw, ako ipapatayin, 3 araw ako'y malilibing, di ba? Tapos ako'y mabubuhay na muli. Ano sabi po ni Peter? Diyos! Jesus!
Hindi mangyayari yan. Diba? Instead po na pupurihin niya si Peter. Kasi, wow, mahal na mahal siya ni Peter. Hindi mangyayari yan. Hindi ka magbabata. Hindi ka maghihirap. Diba? Sabi ni Peter kay, concern. Pero ang mahirap po kay Peter, binax niya ang Lord. Binax niya. Nilagay niya sa box. Lord, hindi pwede yan. Kasi ang utak niya, dito lang sa purpose niya. Ano sabi ng Panginoon? Get behind me, Satan! Ibig sabihin, noon pa lang, alam na ni Satan. Amen? Get behind me, Satan! Ang iniisip mo, hindi ang tungkol sa Diyos. Ang iniisip mo, ay ang tungkol sa tao. No? Isipin mo ang purpose ng Panginoon. Ibig sabihin, noong pa alam na ni Satanas. Hindi na siya dapat na sorpresa. Amen? Na nabuhay muli si Jesus. Pero ang tanong, bakit niya pinush ang mga tao na, sige, pahirap mo yan, sige nga, imak mo, yan ba yung talagang tunay na anak ng Diyos? Di ba? Sige, tinulak pa niya na ipatayin. O di namatay. Namatay po si Jesus. O nung namatay, inilagay pa sa grave, no? Sa sementeryo. So anong nangyari? Ha? Anong nangyari? Nawala po. Buhay. Nabuhay na muli. Nagsisi pa si Satanas? Kung alam ko lang, hindi ko na sana kinrucify si Jesus. Kasi, yun po ang may pinakamalaking kahihiyan ni Satanas eh. Kasi yung mismong ginagamit niyang weapon, yung kasalanan, pinagmamalaki niya na, di ba pag nagkasala ka, may kinuha mo yun. Meron kang guilt feelings, di ba? No. Pero sa totoo lang, dinisarma na ng Panginoon. Yung kasalanan, mismong kasalanan na ginamit ng Panginoon. Inawa ka ng Jesus, no? Kinuha niya lahat ng kasalanan ng mundo. Amen? Past, present, and future na kasalanan ng mundo. Yan po, nilagay na po. Yan po ang dahilan. No, willing siya na binigay ang buhay niya para sa kasalanan ng mundo. Pero kung tutusin, kaya niya sanang makaligtas. Amen? Pero, voluntary niyang inialay ang kanyang sarili. Amen? Inialay niya. Para saan? Dahil po yung kasalanan. Pangalawang kapangyarihan ni Satanas. Unang kapangyarihan, weapon ni Satanas is sin, di ba? So, ginamit niya yung sin, yun ang mismong pinanggamit sa kanya ng Panginoon. Yung kasalanan, inangkin ng Panginoon ng kasalanan, dahil inangkin ng Panginoon ng kasalanan. Alam mo ba sa lawyer, pag ikaw nasintensyahan ng isang kasalanan, for example, ikaw, nasintensyahan ka ng may pinatay ka. So, kunwari, ang 20 years na makukulong ka, 20 years. Alam mo pala, pag ikaw binayaran mo na yung kasalanan mo, hindi ka na pwedeng matry ulit. Hindi ka na pwedeng itry ulit na the same na kasalanan. Alam niyo po ba yun? Sa batas po ng mga lawyers, pag yung kasalanan mo, binayaran mo na, hindi ka na pwedeng itry ulit. Kunwari, may nagdemanda ulit sa'yo ng ibang tao, hindi na, binayaran mo na yun eh. Amen? Ganun din ang Panginoon. Hindi po ba, may nagbayad na sa kasalanan natin. Amen? May nagpapako na, siya na yung sakripisyo. Amen? Kaya lahat ng kasalanan natin, blotted out na. Wala na. Malinis na po yung papel. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Binayaran ng Diyos ang kasalanan. So yung armas ng kasalanan na pinagmamalaki ni Satanas, wala na. Amen? So once na nagkasala ka ulit, mamaya ba may guilty feelings ka ulit? No. No? Pero kapatid, huwag mong maging license yun. Ganun ba? Magkasala ka ng magkasala. Hindi So ano po yung pinakamatinding meaning ng cross? Kung pag-aaralan mo yung pinakamatinding meaning ng cross, hindi po physical ang sakit. Amen? Kung titignan mo si Jesus nung panahon na yan, ang ipinako sa krus, halos hindi mo maipinta hindi mo matitigan yung mukha niya kasi na-disfigured talaga. Amen? Pag pinanood mo yung Passion of Christ, ewan ko kung makakayanan mo. Amen? Disfigured po yung mukha niya. Pero ang pinakamasakit po doon, no?
Sabi ko kasi dito sa Proverbs 17:15, siya na umaaring ganap sa masama at siya na nagpaparusa sa matuwid, kapwa sila kasuklam-suklam sa Panginoon. Ikaw daw, for example, ikaw, pag pinagbigyan mo ang may sala, kunwari, judge ka, sinabi mo wala siyang kasalanan, kasuklam-suklam ka sa Panginoon. Kaya nga ang Diyos, bilang Diyos ng justice, hindi siya pwedeng i-excuse ka niya. O sige, excuse ka, wala kang kasalanan, enter sa heaven. Ganon, hindi po. Meron siyang ginawa na dapat, yung ginawa niya, yun, i-avail natin yun. No? So ano po yun? Dito po sa Isaiah 53:10, pakicheck mo nga Isaiah 53:10 ba to? Yung pinaka-purpose po ng cross. Ito yung pinaka-purpose ng Diyos. Amen? Dahil po dito, kung titingnan mo, ang cross daw po, ikinalugod daw ng Diyos na durugin ang kanyang anak, gawing powder. Ano mo yun? Alam mo po yung gilingan. Ha? Yung gilingan. Di ba bato? Tapos lagyan mo pa ng bato. Igilingin mo. Ano ang bigas? Pag pinasok mo, anong magiging? Magiging powder. Amen? Lagyan mo ng tubig, magiging liquid. Amen? Ganun pong ginawa kay Jesus. Amen? At hindi lang po yun. Alam nyo ba, na nung panahon na yan, kaya siya nung nagpe-pray sa Getsemani, yun po yung panahon na kung saan tinalikdan siya ng Panginoon. Hindi po makatingin ang Diyos sa kanya kasi lahat ng kasalanan ng mundo, kinuha niya, inangkin ng Panginoong Jesus. Kaya si Jesus, ang Panginoon, no, tinurn away niya po yung kanyang paningin. Ang pagmamahal niya sa, kumbaga si Jesus, bilang anak niya po, no, ang ama bilang anak niya, tinalikuran niya ang kanyang anak. At yun po ang hindi, parang hirap na hindi matanggap ni Jesus na siya ang tagal-tagal niyang may fellowship sa Panginoon, amen, sa Ama. Pagkatapos bigla na siyang tatalikuran, amen? So masakit po yun. Hindi po yung physical suffering na ipapako si Jesus, yun, doon siya naiyak. Hindi, ang tunay na naiyak si Jesus, yung pong kinalugod ng Panginoon, na siya ay maduro, no? Siya ay talikuran. No? Spiritual po na suffering ang meaning talaga ng cross. Yung tinalikdan siya ng Panginoon dahil din ito rin ang plano ng Diyos kasi nga para tayo, pag tayo naniwala doon sa ginawa ng Panginoon sa kalugan ng cross, tayo po ay magiging anak niya. Amen? Amen. Tayo po yung magiging resulta. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So, sabi nga po, no, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Ito po makikita mo sa Psalm 22. No? Yung sinabi po ng psalmist, binanggit po ni Jesus, O Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Ito na po yung tinalikdan siya ng Panginoon. Hindi siya pinansin, hindi, dahil nga inangkin niya yung lahat ng kasalanan. Amen? So, dito po makikita mo si Jesus, ipinako sa krus. At tayo din po, amen? Di ba sabi nga sa Galatians, saan sabi po sa Galatians? I no longer live. Di ba? Hindi na ako nabubuhay. Sino na nabubuhay sa akin? Si Jesus. Amen? So tayo rin po pinako sa krus at yung law o yung batas. Jesus fulfilled all the righteous demands of the law. Kasi po ang sabi ng law, no one can comes to the Father. Di ba? Walang makakapaano sa Panginoon. Walang, sabi, ibig sabihin kasi, only righteous people go to heaven. Di ba? Totoo po ba yan? Sino righteous? Halos wala. Amen. Lahat tayo makasalanan. So, sino mo makakapasok? Wala. Hindi tayo So, ang Panginoon, binigay niya yung sarili niya. Siya lang ang pwedeng maka-meet ng demands niya, ng requirement niya. Amen? Kasi siya lang yung walang kasalanan eh. Siya yung walang kasalanan. Siya yung perfect na sacrifice para maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Para ma-erase lahat ng ating kasalanan. Amen? So, ito na po ang sinasabi ng Panginoon. Sa Colossians 2:14, pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. So, sabi po dito sa Ingles, kung babasahin mo yung English nito, napakaganda eh. Cancellation of debt. DEBT. Cancellation ng utang.
Kung ikaw i-cancel ang utang mo, wow, di ba? Lahat, ibig sabihin yung lahat ng kasalanan natin isinamang ipinako sa krus. Amen? Kaya kung ikay magkakasala ulit, parang mong laging ipinapako si Jesus. Amen? So Colossians 2:15, pagkasamsam sa mga pamunuan at sa kapangyarihan, sila yung mga inilagay. Ito na yung sa hayag na kahihiyan. Amen? Alam niyo po nung unang Old Testament, ang mga hari, pag sila ay nagtagumpay, amen? Pag nagtagumpay sila sa digmaan, yung mga spoils nila, yung mga nakuha nila sa giyera, kagaya, kunwari nakuha niya yung hari, ang ginagawa sa hari o kung sino man, yung natalo nila na bansa, pinuputulan daw ng kamay, ng thumb, para hindi na makagamit ng espada at ng paa, para hindi na makatayo. No? So, ganyan po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Amen. Amen? Nung siya ay nabuhay na muli, kinuha ang armas kay Satanas. Amen? Yung sin, di ba? Yung pinagmamalaking armas na kasalanan, kinuha ng Panginoon. At ano ba po yung isa pang kapangyarihan ng kapangyarihan ng Satanas, ang kadiliman. So sabi nga dito, ano ba ang ginawa ng Diyos upang tanggalan ng armas si Satanas? Ano ba ang ginawa ng cross na yan? Paano niya natanggal ng armas si Satanas? Makapangyarihan ni Satanas, di ba? Pero kapatid, si Satanas hindi siya omnipotent. Amen? At hindi rin niya alam ang ating iniisip. Amen? Nababasa niya lang. Amen? At siya lagi nagnanakaw sa buhay natin. Paano natin siya matanggalan ng tatlo o apat yan. Amen? Satan, sin, and death are no longer in power over us. They are defeated foes. Sila po ay mga talunan na. Si Satan, kasalanan, at ang kamatayan. Alam niyo ba na si Satan, yung nakakanina, natalo na siya. Amen? Satan is a liar. He has been disarmed. He has been put to an open shame. Amen? Naalala niyo noon, di ba, dito sa Middle East, ang ginagawa pag may kriminal, pinupugutan ng ulo, dinidisplay. Amen? Yun po ang open shame. Open display. Dinidisplay po nila ang para lalong mahiya. Amen? So, ang unang-unang, isa pang kapangyarihan po ng kaaway is death. Diba? Marami sa atin natatakot mamatay. Amen? Bakit tayo matatakot? Kasi hindi natin alam kung sa Satanas ba o kay Lord, di ba? Ganon. Kasi noon tayo unbeliever, takot tayo. Amen? Ngayon, ginamit po yung ipinagmamalaki ni Satanas na weapon, death. Di ba? Death, pinagmamalaki niya. Death. Wages of sin is death. Pag nagkasala ka, may kamatayan, di ba? Pinagmamalaki. Ginamit niya ang death. Kaya, namatay ang Panginoon, di ba? Ginamit niya yung death na yan para mapaghuwigaan ang death. Kasi po, pag naniwala ka na kay Jesus, wala nang kamatayan. Naniniwala mo ba tayo doon? Amen. Ano po yung walang kamatayan na sinasabi dito? May tatlong klase po ng kamatayan. Amen? Physical death. Yung katawan mo, nahiwalay sa spirito at sa kaluluwa. Amen? Yun ang physical death. Yung namatay ka, nilagay ka sa kabaong. Yung katawan nasa kabaong. Yun ang physical na death. Spiritual death naman, kagaya nangyari kay Adan at Eva. Di po ba nung namatay, sabi ng Panginoon pagka kinain nyo yan, mamamatay kayo. Namatay po ba? Si Adan at Eva. Di po ba pinalayas lang sila sa hardin, di ba? Hindi naman kagad namatay physically, di ba? Anong namatay doon? Spiritual. Ibig sabihin, nahiwalay ang katawan sa espiritu. Tapos po, yung second death na tinatawag sa Revelation 20 verse 14. Di po ba may pangalawang kamatayan, yung eternal ka, walang hanggang kang may hiwalay sa Diyos. Amen? So kapatid, ito ang susi. Ha? Pag ikaw ay na-born again, pag dalawang beses kang ipinanganak, isang beses ka lang mamamatay. Naunawaan nyo? Pagka ikaw ay na-born ng pinanganak ka, biological, di ba? Pinanganak ka ng nanay, tatay mo. Pagkatapos, ipinaanak kang muli, na-born again ka. Dalawa, di ba? So, ilan ang kamatayan daw? Isa. Anong tawag? Physical death. Kasi yung spiritual death at saka eternal death, wala. Kasi walang hanggang buhay ang
meron ka. Amen? Amen. Sabi nga, for the wages of sin is death, but the gift of what? Eternal life. So may eternal life ka. So, pero, pag unbeliever ka, di ba? Isang beses ka lang pinanganak. Ilang beses ka mamamatay? Dalawa. Physical death, spiritual death. Okay? So, kaya kapatid, kailangan siguraduhin mo na nakalista tayo, yung pangalan natin, na hindi mabubura sa Book of Life. Amen? Amen. Kaya nga siguraduhin mo na everyday, no? Lord, tinatanggap ko. Huwag mong tanggalin, Lord, ang pangalan ko sa Book of Life. Kasi minsan, di ba, si Satanas, pilit niyang nilalagay yung pangalan natin sa Book of Death. Book of Death niya. Ha? Wag kayong, may Book of Death, iba yung Book of Deed. Yung Book of Deed ay aklat ng mga gawa, yung ginawa mo. Iba yun. Iba sa aklat ng kamatayan. Si Satanas, may aklat siya. Alam mo, Diyos lang nagsusulat. Hindi pati si kamatayan nagsusulat yan. Amen? So ngayon, ang death na kinakatakot natin, it's not a final event. Hindi mo yung final, ito po ay insidente na lang. Kumbaga, yan ay kama, hindi na period. Amen? Amen. So, tayo bilang mananampalataya, takot pa po ba tayo mamatay? Bakit? Di ba? Hindi na natin kailangan matakot dahil ang may hawak na ng susi ay sino? Lord. Si Lord sa buhay natin. Kaya kung tayo mamamatay man, yun ay kalooban ng Diyos. Yun ang napapanahong kamatayan. Amen? Hindi kagaya pag hindi tayo nakakilala sa Diyos, ang kamatayan, nakakatakot. Amen? Anytime, tutawagin ka ni Satanas ng Grim Reaper, wala kang magagawa. Amen? Sabi nga dito sa kanta, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Sting! Kagat! Sabi niya, where, O death, is your victory? Hindi natin kinantay. Asan na ba yun? Jesus is alive. Gusto niyo po bang kantahin yung Jesus is alive? Sabi ng kanta, Hallelujah! Jesus is alive! Death has lost its victory. Diba? Ang kamatayan, nawala ang katagumpayan. Ibig sabihin, hindi na magtatagumpay. Nasaan naroon kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang iyong kagat? Amen? Hindi na tayo dapat matatakot sa kamatayan. Anytime. Dahil alam natin kung saan tayo. Amen? Mamatay tayo. O, diba? Death has lost its victory. And the grave has been denied. Diba? Jesus is alive. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Amen? At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Wala na lahat yan, di ba? Kinansel na ni Lord yan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So sabi nga po, ibig sabihin ng victory over death, hindi ibig sabihin na hindi na tayo mamamatay. Yan po yung spiritual death. Amen? So yan po ang last enemy to be destroyed. Sabi po sa 1 Corinthians, no? For he must reign till he has put all armies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death. Amen? So this was Revelation 1:18, yung binanggit natin kanina. Ako at ang nabubuhay at ako'y namatay. Sabi niya, diba, si Jesus. At narito ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan, susi ng Hades. Amen? So siya po ang may susi na ngayon. So huwag na tayong matatakot. Jesus has the key. So Jesus has victory. Napagtagumpayan niya po ang kasalanan. Kanina si Satanas. Napagtagumpayan niya si Satanas. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Napagtagumpayan niya ang kasalanan. Ano bang natitira? Amen? Lahat. Di ba? At ang isa pang gusto kong iwanan sa inyo na mensahe, no? Na nag-bless ako kay Kuya Pilit nung minsan nagpatutuo siya. Amen? Sabi niya, nung siya'y nanaginip. Amen? Sabi mo, Kuya, no? Yung lumuha siya, hindi niya pinunasan. Kasi gusto niya tumulo yun sa ground. Amen? Sa, kasi nanaginip daw siya dyan, tapos tumulo yung luha niya. Hindi niya pinunasan para tumulo sa ground. Kasi sabi niya, ano explanation mo, Kuya? Dahil kagaya ng dugo ni Jesus. Ano yung explanation mo, Kuya? Yung dugo ni Jesus dumanak din. Amen?
Alam mo ba kapatid, gusto mo ng total na katagumpayan kay Satanas. Kasi marami sa atin nagpe-pray tayo, Lord, I plead your blood. I cover myself with your blood. Meron pa pong isang, ang blood, meron pa pong kapangyarihan ang Diyos sa kanyang banal na dugo. Di ba? Kasi maraming dumanak na dugo. Amen? Yung dugo na yan, pag ginamit mo kapatid, sprinkling, yung iwiwisik mo, nagamit nyo na ba yung kapatid? Kagaya po, di ba? Kung tayo daw po uuwi, ito si Kuya Yuli, uuwi ka na Kuya Yuli, malapit na, no? Ang gawin mo, no? Sa bawat tollway, kung magagawa mong bumaba, magdala ka ng sprinkling na, kahit tubig siya, yung tubig na yan pwede mong i-declare na dugo ni Jesus. Tapos i-sprinkle mo, iwiwisik mo yung dugo ni Jesus. Kapatid, napaka-makapangyarihan yan. Kasi, kaya tayo nagkakaroon ng problema sa kaaway, no? Hindi natin ginagamit yan, yung kapangyarihan ng Diyos. No? Sa pamilya natin, sa bahay natin, itong lugar na to, no? Makailang beses. No? Kung sasabihin ko sa inyo kapatid, ang daming mga tumitingin-tingin dyan. Minsan, di ba naalala nyo, may tumitingin ng kotse dyan na, naalala nyo yun? Alam mo ginawa ko? Gumawa ako ng anointing oil, tubig, nilagyan ko ng 3 patak ng olive oil. Kasi yung olive oil na yan, pinag-pray na yan. Amen? Ni Kuya P. Pinag-pray na ng blood of Jesus. In-spray ko yan sa paligid. In-spray ko po, kapatid. Buong paligid. I don't want to see this monitoring spirit. Magmula noon, nakita nyo pa ba? Hindi na. Sa clinic namin, may mga gumagawa ng gulo sa akin. Tatanggalin ako, pinatawag ako. Year 2015, tatanggalin ako. Kapatid, andyan na lahat ng kaso. Ang daming kaso. Sweldo ko, kinita ko kinita ko sa isang buwan. Wala pang sweldo ko. Kaya nung may nagreklamong pasyente, sa akin, sa sweldo ko, 5,000. Tapos, 10 doktor, nagre-reklamo sa akin. Ang ginawa ko, kinuha ko yung sprinkling of the blood. In-sprayan ko yan. Lord, kung anong injustice na nangyari sa akin, alam mo. Ikaw ang bahala. Alam mo, hanggang ngayon, yung kapitbahay namin, di ba, Kuya Pino? Sa bahay namin, may kapitbahay kami. Walang nakatira. Umalis na yun. Pati yung kapitbahay na yung grabing, pati siya, natanggal na. Maraming natanggal. 10 doktor yun. Pati mga managers. Blood of Jesus. Amen? Amen. Hindi ka, ano man ang problema mo, yung mga kontratang namatay na yan. Speak the blood of Jesus. Amen? Yung bahay nyo, may nakikita ka mga multo, mga kung ano-anong nakikita mo dyan sa Pilipinas o ano. Ipagawa nyo to sa kapitbahay nyo, sa mga kasama sa bahay. Amen? Yung tollways, yung Pilipinas, kami pagsakay namin sa aeroplano, iwiwisik ko yan. Sa mga tollways po yan. Kasi yan, sa mga tollways, may mga territorial spirits. Kaya kapatid, gusto mo mapagtagumpayan. Yung mga kapag uwi nyo, kuya. Pag uwi nyo, Kuya Byron, kuya. Bisikan nyo na ang families nyo. Yung mga kapag-anak nyo na hindi pa born again, kumuha kayo ng pictures. Family pictures. Ibabad nyo po sa ano, yung sinasabi ko sa inyo. This water represents the blood of Jesus. Sprinkle nyo. Kasi dito po, kung pag-aaralan mo, di ba, sa Old Testament, ang priest, o yung sacerdote, no? Ini-sprinkle niya po ang banal na dugo ni Jesus. Ini-sprinkle niya yung blood. The cross, ito po yung cross, no? Para po, yan po yung blood of Jesus. Amen? So in the same way, He sprinkled with the blood, both the tabernacle and everything used in its ceremonies. Lagi kong ini-sprinkle yan, kami dalawa ni Kuya P, yung mga kwarto sa taas, sa labas. Alam mo yung surroundings, i-sprinkle mo ng blood of Jesus. Amen? Kasi tinawag tayo ng Diyos na i-sprinkle. Hindi lang po i-cover, hindi lang magpe-pray ka ng Lord, cover me with your blood, cover me with your blood. Amen? May dala ako doon na pang ganun pang wisik. Mamaya, mag-wisik tayo. Amen? Sabi ng Panginoon, no? Dito ako magtatapos. Sa pagdala, sabi ng Panginoon, carry your cross. Amen? Carry the cross.
Huwag niyong kalimutan ang cross. Go back to the cross. Amen? So ito pong istorya, alam niyo na siguro yung istorya nito. Amen? Sabi niya, Lord, kabigat naman. Pwede bang putulin ko muna? Diba? Ang dami naman problema, Lord. Excuse muna ako. Hinat. Ayan, hinat. Ay, Lord, mabigat pa rin. Hinat pa rin. Sige. Bigla pala, meron palang gap. Ay, pala'y gagamitin ang cross. Patay. Ano na nangyari? Kaso shortcut mo, kapatid. Ha? Yan. Huwag mo shortcutin ang cross ng Diyos. Amen? Kung ano yung suffering na pinaparanas ng Panginoon sa'yo, walang shortcut, kapatid. Danasin mo talaga yan. Amen? Hallelujah! Hallelujah! John 12:32, at ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Naalala niyo nung panahon po ng Old Testament, si Moses, di ba? Yung mga tao, kinakagat po sila ng ahas, di ba? So, gumawa ang Panginoon ng kagalingan. Di ba yung gumawa siya ng isang pole, parang kurus na pole na may ginawa niya ng brazen serpent. Yung brazen serpent, nire-represent niya yung ahas. Sabi, kumuha ka ng brass, di ba? Tapos ihuhugis mo. Ihuhugis mo na parang ahas na pag tumingin ang mga tao, gagaling sila. Alam niyo yung simbolo na yon? Yung simbolo na yon, pinapakita na si Jesus yun. Pag tumingin ka kay Jesus sa cross niya, ikaw ay gagaling. Amen? Kaya nga sinabi niya sa John 12:32, kung ako'y itataas, ibig sabihin yun po yung pagkabuhay niya muli, no? Yung napako siya, kung itataas, ang lahat ng tao ay palalapitin ko sa akin din. Amen? So itaas natin ang ating Diyos sa ating buhay. Hallelujah! Tayo po'y sumayo. Hallelujah. May naunawaan po ba tayo? Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti mo, aming Diyos na dakila. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa mga tinuturo mo, Panginoon, Lord God, na si Satanas ay isang talunan, Panginoon, Lord Jesus. Oh God, hindi namin kailangan mamuhay na talunan, Panginoon, kung hindi kami mananagumpay, Panginoon, Lord Jesus. Kung paano mo pinagtagumpayan ang kasalanan, kung paano mo pinagtagumpayan, Panginoon, ang kamatayan, Lord Jesus. O God, at si Satanas at ang impyerno, Panginoon, ay napagtagumpayan mo, Panginoon, Lord Jesus. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magkaroon po ng boldness, ng courage, Panginoon, Lord God, na mapagtagumpayan din ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, Lord Jesus, hindi na kami mapapagod pa, Panginoon, dahil, Panginoon, napagtagumpayan mo na. It is finished, O Lord God. It is paid in full, Lord Jesus. Hindi namin kailangan magdagdag, Panginoon. Nandiyan na lahat, Panginoon, ang kailangan namin. Ang provision, ang kapahayagan, nandiyan na lahat, Panginoon, Lord Jesus. Kaya nga, Panginoon, niloob mo na magkaroon kami ng masaganang buhay, Panginoon Diyos. Kaya nga, Panginoon, Lord God, we avail, Lord Jesus. Ina-avail namin ang lahat ng benepisyo ng iyong pagkabuhay, ang iyong burial, death, and resurrection, no, Lord Jesus. O God, sa mga kontrata na patay, Panginoon, we declare, buhayin mong muli, Panginoon, the power of your resurrection, Lord Jesus. Sa aming mga sweldo, Panginoon, promotion, the power of resurrection ang mangyari, Panginoon, Lord Jesus. O Lord God, sa mga problema namin sa trabaho, the power of resurrection ay maranasan namin, Panginoon, Lord Jesus. O God, ipagmalaki namin, Panginoon, Lord Jesus, ang banal mong dugo, Panginoon Jesus, ay napaka-makapangyarihan, Panginoon. Kung meron kaming mga matitigas na ulo, Panginoon, na mga problema na sumusunod-sunod sa amin, Lord God, winiwisikan namin ng iyong banal na dugo, Panginoon, kung paano ginamit sa Old Testament ni Moses na nagwiwisik, Panginoon, Lord God, ang mga saserdote ng iyong banal na dugo, winiwisikan namin, Lord Jesus, ng bawat isa ngayon sa oras na ito, Panginoon. At karon din, Lord Jesus, ang mga kasambahayan namin sa Pilipinas, Panginoon, Lord Jesus, na sinabi mo, Panginoon, ibabad ang mga pictures ng aming mga kasamahan, Panginoon, Lord God, at wisikan ng iyong banal na dugo, Panginoon, Lord God, at Panginoon, silang lahat ay maboborn again, Panginoon, Lord God, makakaranas ng buhay na sagana, Panginoon, na iyong ipinagkaloob sa amin, in the name of Jesus. Maraming salamat po, itanim mo po ito sa amin, Panginoon, mag-multiply po sa aming mga buhay, at hindi po mawawala, Panginoon, Lord Jesus, at hindi na po kami magkakaroon ng anumang takot, Panginoon Diyos, kahit kanino, Panginoon, kahit kay Satanas. O Lord God, sa oras na ito, dinideklara natin, kapatid, Satan!
Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen.